May tanong ako sa'yo ha. Ibulong mo sa akin. Ha? Huwag mo isipin yung mga nakapaligid. Wala yan. Hindi yan nila naririnig. Bingi yan. Ha? Si papa mo ba nagiinom ng alak? Hindi. Hindi. Nagsisigarilyo si papa mo? Hindi. Hindi. Anong bisyo ni papa mo? Wala. Wala. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano? At ayan, mayroon na naman tayong pupuntahan. At makikita niyo po ay nasa gilid tayo ng dagat, no? Ito ay inilapit din sa atin ng isang nakakilala sa atin. At yun nga, kasalukuyan kasama natin si Willie Vlogs, no? So yun, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang at Ina Vlogs, Kalingap Rab. At maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta, lalong-lalo na sa mga ginagawa natin dito sa Dunsol, Sorsogon. Mga Kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng inilapit na to sa atin. Let's go. So, dito tayo, mga Kalingap, para maano natin yung kwento nila. Malaman natin. Saan yan, Kuya Willie? Dito tayo. Ano yung pangalan? Mary Joy. So, may mga magulang pa naman to. Meron yan tayo. Okay. Sige, punta natin. Tao po. Maano pala yung sitwasyon nila dito, oh. Tingnan niyo yun, oh. No? Malalim tayo. Tapos ito, oh. Malalim tayo. Oh. Grabe. Oh. Yun mo sa dagat sila. Sa gilid. Paano lang natin yun? Mga medyo may sira-sira na, oh. Yan, oh. So, hindi na naasikaso ng ano natin to. Local government. Hello po. Magandang tanghali po. Pwede po pumasok. Ay. Oh, hello. Hello po. Hello, baby. Ay, ang cute ni ate. Sino po yung may bahay dito? Si mama po. Aw, saan po? Dito sa bahay na. Si mama po. Ah, mama nyo. So, anak po kayo, ate. Opo. Pero may Pamilya. Opo. So, dito rin kayo nakatira. Opo. Dito sa bahay na to. Opo. So, ilan kayo magkakasama dito? Ano lang po kami dito? Tatlo. Tatlo. Kasi, yung isa, yung asawa nasa Maynila, kaya dito muna sila nagtuloy. Kaya, Ikaw may asawa ka na rin. opo, So, si Mr. mo, saan? nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. Hindi, ang gusto kong malaman, kung ilan lahat ang nakatira dito sa bahay na. Si mama mo, si papa mo dito rin. Opo. Yung mga kapatid ko po na nag-aaral pa, tapos ito pong isa. Sino ang nag-aaral dito? Si Mary Joy po. Mary Joy. Opo. Ano yung kapatid mo? Kapatid ko po. Maliban dito kay Mary Joy, ilan pang kapatid mo ang nakatira dito? Yung walang pamilya? Sila lang po. Sila na lang. Opo. So, pang ilan to sa magkakapatid itong si Mary Joy? 7. Ang 7. Opo. So, ilan kayo magkakapatid? 8 po. 8. So, pangalawa sa bunso. Opo. Yung bunso nag-aaral pa. Hindi na po. Bakit? Ano po, ayaw na po niya mag-aral kasi inaano po siya, yung binubuli po siya kasi may kapansanan po siya. May kapansanan. Opo. Ano yung kapansanan niya? Yung kamay niya, hindi niya po na igagalaw. So, ano to? Lalaki, babae? Babae po. Dalaga na rin siya. Ilang taon? 14. 14 years old. Opo. Oh, bata pa. So, saan si mama ninyo? Nandun po sa kabila. So, hindi sila dito nakatira? Dito po, pumunta lang po sa kabila. Pumunta lang. Opo. Ito naman si, yung kapatid mo, si Mary Joy. Si Mary Joy po, nag-aaral pa po yan. Nag-aaral, pero wala siya dito ngayon. Nandito po, Asa? naghuhugas po. Naghuhugas. Opo. Si papa ninyo nasan? Nandyan po sa labas. Nasa labas. Opo. Okay. So, si kuya, Asawa po ng kapatid ko. asawa ng kapatid mo. Opo. So, si ate, yung nagtago sa... Ayan po, yung bunso po na kapatid Ito. ko. Opo. Bid! Hello? Ito yung bunso ninyo, Opo. ate. Ate, anong pangalan ni ate? Gisabel po. Gisabel. Naglalangoy ka?
Marunong ka lumangoy? Opo. Oo, hindi nga. So, napanood mo yung palabas na Jezabel? Napanood mo Opo. yun? Sinong gumanap doon? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala. Si Jezabel ay nag-aaral. Hindi. Bakit? Binubuli ako. Binubuli ka? Ano sinasabi nila sa'yo? Bali ang kamay. Bali ang kamay. Paano nila nasabing bali? Hindi naman bali yan Paano nila nasabing bali? Kasi palang nakaganyan. Palagi nakaganyan. Naku, huwag ka maniniwala doon. Alam mo, yun yung magdadala sa'yo sa tugatog ng pangarap mo. Ano ba yung pangarap mo? Sana. Ano yung gusto mong marating pag nasa tamang edad ka na? Maestra. Teacher. O di ba? Hindi sila ang hadlang sa pangarap mo. Dapat pinagpatuloy mo yung iyong pag-aaral. No? So ilang taon ka nang natigil sa pag-aaral mo? 13. So ngayong taon ka lang hindi nag-aral. Opo. So ano na lang, ano po ulit pangalan? Jezabel. So ano na lang Jezabel kailangan mo ipagpatuloy yung iyong pag-aaral kasi sa isang kagaya mo na gustong may maabot na o gustong marating o mayroong gustong marating lalong-lalo na sa pag-aaral. Huwag mong isipin yung mga nambubuli na yan sa'yo. Kasi yung mga nambubuli na yan, inggit lang sila sa'yo. Kasi isang katulad mo na may pangarap na gustong marating. Ngayon, ibinabagsak ka lang nila. Yan ang tatandaan mo ha. So si papa at mama mo, asan? Nasa kabila po. Nasa kabila. Si Papa nandun sa labas. Nandun sa labas. Si mama mo nahiya ba umarap sa tao? Hindi. Hindi naman. Si papa mo nahiya umarap sa tao? Hindi ko alam. May tanong ako sa iyo Ibulong mo sa akin. Huwag mo isipin yung mga nakapaligid. Wala yan. Hindi yan nila naririnig. Bingi yan. Ano ka nasisira, ulo? Si papa mo ba nagiinom ng alak? Hindi. Hindi. Nagsisigarilyo si papa mo? Hindi. Hindi. Anong bisyo ni papa mo? Wala. Wala. Pero yung hanap buhay ni papa mo Yung trabaho. Para laot. Para laot, mangingisda. Wala si papa mo dito, di ba? Wala. Sabihin mo sa akin, magkano ang kinikita ni papa mo sa paglalaot niya? Pag minsan 150, pag minsan 200. Sabi, nalaman ko doon sa papa niya mangingisda, 1,500 daw. Hindi man. Hindi. Sabi nila, 1,500, 1,000. Tapos inuwi pala dito, minsan 100, minsan 150. Naku, maniwala ka doon kay papa mo. Ano ka nasisira, ulo? Wala kayong binibigyan si papa mo? Wala. 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 Dito lagi si papa mo Opo. sa paggaling ng laot dito lagi. Opo. Okay, very good. Ikaw ba ay bunso? Opo. Okay. So, ganun lang, Jezabel, para sa akin, kailangan ipagpatuloy mo yung iyong pag-aral, ha? Huwag mong isipin yung mga nambubuli sa'yo. Yung sinasabi nilang kapansanan mo, wala yan. Ang importante, ipakita mo sa kanila na nagsusumikap ka para sa iyong kinabukasan. Kasi ikaw ay bunso, siyempre kailangan makita ng mga kapatid mo, lalong-lalo na ng mama at papa mo na gusto mong marating yung iyong pangarap. No? Huwag mo isipin yung mga nambubuli sa iyo. So, pag nagpapasok ka ng school, naglalakad ka or namamasahe? Or Lumalakad lang. naglalakad lang. Malapit lang ang eskwelahan. Malapit lang. So, yun pala, pagpatuloy mo lang. Pinagbabaon ka ba ni mama mo pag pumapasok sa school? Opo. Magkano? Pag minsan 20. Pag minsan 20. Pag minsan, Jeez. 10 piso. Pero, pag halimbawa, hindi ka magbaon, papasok ka pa ba o hindi na? Papasok. So, ito siya. Anong pangalan nito? Si Ate Mary Joy. Mary Joy. Ate. Anong ginagawa ni ate? Naghuhugas po Naghuhugas ng pinggan. ng pinggan. Baka pwede ate makakwentuhan tayo. Okay lang. Sige ate. Kasi baka, nakakatakot mga kalingap yung sitwasyon nila rito sa likod. So dyan kayo nagsasaing ate. Dyan. Ay, grabe no. Grabe naman yung sitwasyon nyo dito ate. Subuti ate, hindi kayo natatakot dito. Sanay na kayo rito. Grabe naman to. Mga kalingap, mga kababayan, yung sitwasyon nila. Aray ko. Ano to? Ay, daing. Ang sarap ng daing. Binibintin niyo ba ang daing? Hindi po. Hindi. Pinamimigay. Hindi po. Para saan niya?
Pang-ulam po Ah, namin pang-ulam. pag walang ulam. Pag walang ulam. Okay. So, saan si mama? Andun po sa kabila. Sa kabila. Yan po. Sabay po ng ate ko. Bahay ng ate mo yan. Oo po. Buti, hindi sila natatakot. Hindi Kayo? naman po. Hindi kayo natatakot sa sitwasyon nyo dito? Minsan po natatakot pag may may bagyo. So, dito, kasi ang sitwasyon nga ninyo dyan, ay, ayan, di ba? Grabe naman. So, kailan pa kayo nakatira dito? Magmula po ng pinanganak po ako dito na po. Dito na kayo. So, mga kalingap, mga kababayan, pagmasdan natin ang tirahan ng mag-anak na ito. Ang kwento sa atin ng isang dalagita dito ay 8 silang magkakapatid at ang hanapbuhay ng kanyang tatay ay isang mangisda at ang kanyang nanay naman ay isang labandera. Siya naman ay nagsusumikap sa kanyang pag-aaral para makamit niya ang kanyang pangarap. Mga kalingap, mga kababayan, abangan natin at pakinggan ang kwento sa atin ng dalagitang ito. So, ano ang pangalan ni ate? Mary Joy po. Mary Joy, ilang taon? 18. 18 years old, nag-aaral. Hmm. Anong grade? 12 po. Grade 12. So, next year, ikaw ay college na. College na po. So, ano yung gusto mo pag-college? Maging firewoman po. Firewoman. Bakit na gustuhan mo yung pagiging firewoman? Mula pagkabata ko po, yan na po yung Pangarap mo o gusto mo sana firewoman? Di ba magastos yan? Opo. Meron yan tinatawag na, ano tawag nun, yung talent fee ba yun? Talent fee ba yun? Tuition fee. Ah, Tuition fee, talent fee. sorry. Tuition fee. So, si papa mo, anong trabaho? naglalaot po. Naglalaot. Si mama mo, Housewife lang po. housewife. Minsan po naglalaba po si mama. Kahit saan po. Pag So- may kumukuha po sa kanyang maglalaba sa kanila, lalaban po na mama. So, pag naglalabas si mama mo, magkano naman yung ibinabayad sa kanya? 150 po or 200 po. Depende po sa kung barat po yung Barat talaga. Hindi, baka depende doon sa kung marami, kundi ganun. Nauso pa ba yung barat? Ano ba yung barat? 2 beses na yan! Hindi, matanong ko na kasi medyo ako sa words na barat. Barat. Ano yung barat? Sa palagay mo na. Kasi po, pag marami po yung yung labahin, 150 lang po yung binabayad. So, parang nagtitipid sa pagbabayad. Opo. Yung palang ibig sabihin ng barat. Hindi kala ko barato. So, yun nga, siguro, pwedeng sabihin, kuripot. Hindi totoo yan. Yan, kuripot. Yung mga kuripot dyan, medyo, tayo sa, hindi, joke lang. So, yun nga, ano ulit pangalan? Mary Joy po. Mary Joy. Ilang taon ka na nga pala? 18. 18, nag-aaral ng grade 12. 12. At ang gusto mong course ay firewoman. So sa inyong magkakapatid na sabi nung ate mo ay 8 kayo. No? Oy, pasensya na po kayo dito na kami nagkakwentuhan na noon, nakatayo. Walang upuan kasi yung sitwasyon po nila ay talagang Walang upuan. walang upuan. Bakit? Bakit walang upuan? Wala naman pong pambili. Hindi, kahit yung mga kawakawayan, hindi pa kayang Kaya naman, Si papa mo, maliban dun sa pangingisda or mangingisda, ano pa yung additional or another trabaho niya na alam niya? ng hano po. Nagkakabit po sa mga bahay-bahay po. Ng, Ng hano po. Bubong. anahaw, yung nagbububong. Okay, nagbububong siya. So, marunong siya magbubong. So, yun yung alam ni papa mo na additional na trabaho niya or hanap buhay. Mm-mm. So, bilang isang mangingisda si papa mo, magkano naman yung iniuwi niya dito sa every time na maglalaot siya? Minsan po 150 ganyan po. Minsan wala nga pong pang-ulam lang talaga po. So sa pagkakaalala mo, magkano yung pinakamalaki niya na naiuwi dito sa inyo? Yung pinakamalaki? Pinakamalaki po sa paglalaot. Mm-mm. Mga 500 ganyan. I mean, pinakamalaking isda ba? Apat. Oo.
Mga ilang kilo yung pinakamalaking isda? Ano po, mga 3 po. yata. Tatlo, walang 50 kilos, 20 Wala po. kilos, wala. Okay. So maliliit yung nahuling isda. Bakit? Ano ba yung bangka na ginagamit ng papa mo? Sarili nyo or hindi? Hindi po. Sumasama lang po siya sa paglalaot. Kumbaga nakikisunong lang. Oo, sa Tagalog, nakikisunong lang para masabay siya doon sa paglalaot. So, ibig sabihin, hindi nga siya makadiskarte kung ano lang yung mahuhuli nila, Yun din. parang yun lang. So, mahirap ang pamumuhay ninyo dito. Sobra po. So, okay. Pwede mo bang may kwento sa amin, kung ano yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito? Dito po kasi, napakahirap po. Actually po. Super. Kasi po, ano po, di ba pumapasok pa ako sa paaralan. Pumapasok pa ako sa paaral ng walang almusal, walang baon. Oo. Tapos, minsan po, syempre po, uuwi po ako dito kasi na po ako sa paaralan. Tapos na po, minsan po wala pong makain pang tanghalian po. Tapos babalik naman sa paaralan. So, ano yan, mga pangyari na yan? Minsan-minsan lang. Kasi pag yung walang huli si Papa ninyo, siguro naman, hindi naman lagi-lagi. Hindi naman po lagi-lagi dahil pag may uli po si Papa, yung iba, pang-ulam po. Tapos yung iba po, dinadaing po Yung namin. katulad nga ng daing na yan, ano? So, yung daing na yan ay naka-ready pang ulam. Pag wala pong huli, So, sa bigas, kumusta naman yung ng bigas ninyo dito? Sako-sako ba? Parsi-parsila? Ano ba yung pagbibili nyo ng bigas? 1 kilo lang po sa isang araw. So, kilo-kilo. So, ito sa sitwasyon nga ng bahay ninyo dito. Ulitin ko, no? Hindi ba kayo, bilang ikaw, hindi ka ba kinakabahan or hindi ka ba nakakaramdam ng takot? Siyempre po, kinakabahan po, lalo na po pag may mga kalamidad kasi po, inaabot po to ng dagat po kasi pag nag-over po, Yung lumalaki yung lumalaki yung baha, ganyan. oo. Oo. Tsaka po pag umuulan, siksikan po kami sa gilid. So, pag mayroong bagyo, katulad na lang ng bagyong Christine kasi inabot ito ng tubig. So, hanggang saan yung tubig? Hanggang bewang po. Dito, sa na to. Siguro po, hanggang dito po yata. Oo. Tapos malalim na to. So, pag bumagsak ka dyan, abay lunod ka. Depende po kung marunong ka Ay, maglangoy. paano pag mga ganitong mga kabataan? Diba? So, pag mayroong gano'n na sitwasyon, hindi nyo ba naisip hindi ba naisip ng mga magulang mo na lumikas kayo? Naiisip po, kaya nga po, pag may bagyo po, always po kami nasa eskwelahan po, naglilikas po. Oh, okay. So, yun ang pinakamaganda kasi iniiwas kayo sa, kumbaga, disgrasya. Ay, malaglag ka, bebe. Saan siya papunta? So, dito tayo sa loob kasi medyo tayo. So, dito tayo, mga kalingap, mga kababayan, kasi medyo, asa na ba yung si Ate Isabel. Ate Isabel, dito tayo, kwentuhan tayo muli, Ate Isabel. Ate, dito ka, te. Uy, kawawa naman to si Ate Isabel. Ate. Yan, upo ka muna, ate. Upo ka dyan. Saan ka upo? Dito ka, Ate Isabel. Ay, sino ba? Ano ba pangalan muli? Mary Joy po. Mary Joy. Ito si Isabel. Yan, mga kalingap, pag-uusap namin dito, parang tayo kasi, yan yung sitwasyon nila rito. Kasi, anong oras ba ngayon? May 12:00 na ba? Siguro po, Wala ba kayong pagkain dyan o kanin? meron naman po kanin, walang ulam. Pwede naman yung daing. Kaya Willie, nagugutom ka na. Gutom na tayo. Makikain muna tayo dito. Okay, tayo.
Pwede ba kami makikain muna dito? Sige. Sige. So, ito ay bunso sa inyo. Tama? Opo. Kasi yun nga, sabi niya na binubuli daw siya sa school. So, ano nararamdaman mo pag binubuli, nalaman mo na? Siyempre po, masakit po sa akin kasi kapatid ko po siya. Bilang kapatid po, nasasaktan din po ako kasi ganyan na po kalagayan niya tapos bubuluhin pa po siya. Siyempre po, minsan po, pinagtatanggol ko po siya. So, ang school mo tsaka school niya ay isa lang. Hindi po. Magkahiwalay kayo. So, hindi mo magagawa pagtanggol siya kasi hindi malayo, di ba? Hindi po. Pag dyan po siya binubuli sa may sa amin po. Ibig sabihin, hindi siya gano'ng binubuli sa school, bagkus dito sa mga nakapaligid. Sana naman, huwag nang gano'n, di ba? Kasi, si ate ay nangangarap. So, ano yung nga yung gusto mo? Teacher, Opo. maestra. Maliban dun sa pagiging teacher, ano pa yung gusto mo? Ano pa yung pumapasok sa isip mo na pwede mong or gusto mong marating? O makuha na kurso, ganyan. Ano pa? Nurse. Nurse. Wow, nurse. O, di ba? So, ganun, huwag ka magpapa-apekto dun sa tinatawag na bullying. Natural lang yan. Kaya mo sila, basta ang importante ay may pagpatuloy mo yung iyong pag-aaral. Saka sakali kung papasok ka ulit, anong grade ka? 4. Grade 4. Uy, bata. Ano pa, no? Mm-mm. So, tama ba yun? Kasi 14 years old siya, grade 4. Di ba dapat mga grade Grade 6 or grade ano ba? Grade 7? Late siya sa pag-eskwela. Late sa pag-aaral, no? Late siya sa pag-aaral. Late siyang pumasok. So, may mga times na ito ay na-delay ng pag-aaral. Opo. Tapos ngayon, na-delay na naman ng pag-aaral. So, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo kasi grade 4 ay masyadong nasa ibaba pa yan. Kailangan mo na makatapos ng, kung kaya ng tuloy-tuloy hanggang sa marating mo yung iyong pangarap, tuloy-tuloy ka lang. Ulitin ko, huwag ka magpapa-apekto doon sa nambubuli sa iyo. Inggit lang mga yun. Okay? Huwag mo isipin mo. So yun nga, sa inyo dito, ano yung sa palagay mo na pwedeng importante o mahalaga sa inyo dito? Sa palagay mo, mga ano-ano? Ano po, pagkain po, important po yun. Tsaka po, siyempre po, itong bahay po. So itong bahay ninyo, kasi medyo ano na, so ganun lang kasi, di ba, ano yung electronics naman yung, ano ba yung kurso mo? Firewoman. So ganun lang kasi ang plano mo naman ay maging firewoman, so tuloy-tuloy mo lang kasi pag naging firewoman ka naman, magpagawa ka ng bahay na sarili ninyo para sa magulang mo, sa inyo na rin, and then, sunugin mo na to. Kasi firewoman ka, di ba? Wag naman. Okay. Hindi. Siyempre, memorable para sa inyo. Yes Diba? po. Kaya, pag naabot mo yung iyong pangarap bilang isang firewoman, siguro, doon mo na may isip na makapagpundar, diba? Or mag-isip na kung paano mapagawaan kayo o makapagpagawa ka ng bahay, no? So, yun nga, Ate Mary Joy, nandito kami, no? Para malaman talaga yung sitwasyon. So, ito nga pala yung sitwasyon ninyo. So, si mama mo, ilang taon? 58 po. 57. 57. Si papa mo? 59. 59. So, yun nga sana si mama mo makakwentang pero di bali sa next siguro. So, yun nga, kami ay nasa oras ng scouting, no? Naghahanap ng mga kagaya ninyo na sitwasyon. Sa ngayon, siguro, ay hingi muna ako ng permisyo sa iyo bilang ikaw na yung nakausap ko dito, no? Pwede ba na ma-upload ko to sa aking YouTube channel kasi makikita kayo sa buong mundo halos. Okay Pwede lang ba? naman po. Yun. So, ganun. Pag halimbawa, mayroong makapanood sa inyo at makapagbigay ng konting tulong sa inyo at dito sa sitwasyon ninyo, siguro ay kami mismo ay babalik, no? Pero ganun pa man bilang scouter dito sa Dunsol, Sorsogon, ano, na italaga ni Kuya Bal Santos Matubang ay sisikapin ko na mabalikan kayo at malaman makumusta ang muli, no? Pero sa pagbabalik ko, kung ano yung aking ihahatid na konting tulong sa inyo, yun lang muna yung aking kaya, no?
At yun nga, lagi ko sinasabi na ipagpatuloy ang pag-aaral. Kahit ano yung hirap na pinagdadaanan, huwag ang isipin. Ang isipin, matapos ang pag-aaral para makamit yung kinabukasan. Okay? Kasi ikaw pala ay pangalawa sa bunso. Sa mga kapatid mo, may nakapagtapos na ng college. Ganun? Wala. Oo. So sa pagkakaalala mo, mga ano lang ang mga natapos nila, lalo-lalo na yung may mga asawa. Elementary level lang po. So ano ngayon yung nagiging epekto sa'yo doon sa mga kapatid mo na may mga asawa na ngayon na hindi halos nakapagtapos sa pag-aral? Ano yung nagiging epekto sa'yo, lalo-lalo na sa pangarap mo? Ay, hindi ko naman po sila dapat gayin po kasi ako na lang po inaasahan ni mama. Mm-mm. Tsaka po, iniisip ko po na kung gagaya ako, sinong tutulong kay ma? Yun. So talagang ang gusto mo ngayon ay makapagtapos ng pag-aaral. So very good. Yan ang pinakamaganda diyan kasi yan ngayon yung iniisip mo na ikaw yung pag-asa ng iyong mga magulang. Kasi yung mga kapatid mo nga ay may kanya-kanya ng pamilya. Siyempre po siya, hindi naman po siya makakatulong kasi ano po. Yung sitwasyon niya. Pero naman, kung marating naman niya yung pangarap niya na maging teacher, Sabay for po sure. kaming tutulong. yes, very good. Ikaw, may boyfriend ka na. Wag mong sabihin, wag kang sinungaling. Wag kang magtago sa akin na kasi wala naman nakakarinig may boyfriend ka na. Wala. Bakit? Ayoko pa. Ayaw mo pa. So tama yan, wag ka munang magbo-boyfriend, ha? So ikaw, ano yung totoo? May boyfriend o wala? Bakit? Kasi ang sabi ng iba, pag may boyfriend, yun ay inspirasyon. Bakit ayaw mo mag-boyfriend? Kasi po, iwas chismis po. Very good. Uy, pag may boyfriend pala, Kuya Willie, nagkakaroon ng chismis. Depende tayo. Depende. Oo. Okay. Nahuli, na naghawak ka ng kamay, Ayun. chismis nga. Chismis nga. Pag nahuli yan sa simbahan na didit, Chismis pa rin. Okay. So, very good yan na. Tama yan na hindi muna pumapasok sa isip mo yung magkaroon ng boyfriend o magka-boyfriend kasi para sa akin ay pwedeng magkaroon ng conflict sa pag-aaral at sa sitwasyon bilang isang may boyfriend. Diba? So, very good yan. Ngayon, ang tanging ko lang may papayo muna ay tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Lalong-lalo na ikaw, kailangan pagpatuloy yung pag-aaral, no? Yun nga, ulitin ko, babalikan at sisikapin ko na mabalikan kayo namin dito, no? Sama-sama kami pa rin para makumusta ang inyong sitwasyon muli dito at makapagkwentuhan tayo muli, no? So, mga kalingap, mga kababayan, sa nandito sa aking premiere, ano, kung makikita nyo yung sitwasyon namin dito, nakaupo, ako naman ay nakaluhod, okay lang po, no? Kasi yung sitwasyon nila ay nasa ibabang ano sila ng sitwasyon nila dito, no? Kaya ulitin ko sa mga nandito sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong panonood, no? So, ganun lang. Maraming salamat again, lalong-lalo na sa mga sumusuporta din sa mga ginagawa natin sa lugar na to. Maraming thank you and God bless po sa lahat. Bye-bye!